Ayan po mga kabida, tila lumiliit po ngayon. Ito pong chances po ni Justice Secretary Boying Rimulya, mga kabida, para makasali po sa shortlist na isasubmit po ng JBC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, para sa pagiging ombudsman po, kapalit po kay Ombudsman Samuel Martires, po, mga kabida. Habang nalalapit na po yung deadline na binigay po sa kanya ng JBC na makapag-submit po ng clearance mula sa Office of the Ombudsman para lang po mapatunayan po makabida na wala na po siyang pending na complaint na inihain po laban po sa kanya mga kabida. Itong clearance po ay non-negotiable requirement po ito ng JBC para ho sa mga aplikante sa pagiging ombudsman. Kailangan po ito mga kabida para po wala hong conflict of interest kung sakali hong kung sino man po yung mapili bilang ombudsman mga kabida walang conflict of interest po sa kanyang posisyon while nasa ombudsman po siya mga kabida. And since ito hong si Rimulya at ito pong si dating Judge Felix Reyes ng Philippine Charity Sweepstakes Office hindi pa po nakapag-submit ng clearance mga kabida habang nalalapit na po itong deadline kasi ang pagkakaalam ko po ang deadline is September 15 mga kabida. Mas lalong mahihirapan ito hong si Justice Secretary Rimulya dito mga kabida dahil kumpirmado na po na naghain na po ng opposition ito pong si Senator Amy Marcos sa JBC para lang po ma-disqualify ito pong si Rimulya mga kabida sa pagiging kandidato ho sa pagka-ombudsman mga kabida Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ni Kifi Chu. Alright? Ito po ay message po ni Daryl Yap, mga kabida, na nanggaling naman po kay Senator Amy Marcos na address po ito para ho kay Crisette Laureta Chu or Kipi Chu, mga kabida. Alright, ang nakasaad po dito sa post ni Daryl Yap na shinare po mga kabida ni Kifi Chu. Okay, babasahin ko lang po. Hi Kipi Chu, from Senator Amy R. Marcos yan. Ayan. Ang nakalagay po dito sa kanyang message, mga kabida, Daryl, please tell Crisette I filed opposition derogatory at JBC na. Can't file MR at Ombudsman at wala pang desisyon. Ayan. So, nakapag-file na po ng opposition ito pong si Senator Amy Marcos sa JBC opposing Secretary Rimulya na may sali po doon ho sa shortlist ng ombudsman mga kabida So ang kanya pong ground po dito sa aking pagkakaalam po mga kabida kung bakit ho nag-file po ng opposition. Kasi unang-una po may pending complaint laban po kay Rimulya diyan po sa Office of the Ombudsman kung saan po ang nag-file po dito ito pong si Senator Amy Marcos, mga kabida. Kung maalala po ninyo nung kasagsagan po mga kabida ng investigasyon po ng Committee on Foreign Relations diyan po sa Senate patungkol ho doon sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-turnover po sa kanya mga kabida doon po sa The Hague, Netherlands. Nakita po, lumabas po sa investigasyon po mga kabida na tila nagkaroon po ng paglabag po sa batas hindi lang po sa Pilipinas kundi sa Rome Statute po mga kabida doon ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. At yung mga participants ho dito ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya, dating PNP Chief Nicolas Torre III,
Okay, DILG Secretary John Vic Rimulya, yung kapatid po ni Boying, mga kabida. At ito pong si dating PNP Chief General Romel Marbil, at isa pang Ambassador Lacanilao. Okay? Sila yung mga naging respondents doon po sa complaint po ni Senator Marcos doon po sa Office of the Ombudsman. At hanggang ngayon po mga kabida, nakapending pa rin ito. Wala pa pong resolution. Kaya nga, kahapon po, ito hong si Secretary Rimulya nag-file po ng motion for immediate resolution po, diyan po sa Office of the Ombudsman para i-resolve ito pong complaint against him. Okay? Now, ang tanong po dito, kakayanin ba ng Ombudsman mga kabida na i-resolve ito hastily? Okay? Kasi hindi po pwedeng i-shortcut po ito ng Ombudsman, mga kabida. Kasi unang-una pa po, ewan ko ba kung nakapag-submit na ba ng reply ito pong mga respondents, Okay? Dito sa complaint na isinampa po ni Senator Amy Marcos. At saka pangalawa po mga kabida, sinabi po ni Senator Amy Marcos, mahaba raw ang proseso dito ho sa pagre-resolve po ng kanyang reklamo, laban po sa mga taong ito, mga kabida. Kabilang na po ito hong si Secretary Boying Rimulya, Now, kung totoo yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, na yung pagkatalaga po, kay OIC Dante Vargas, bilang ombudsman o OIC ombudsman, ay para lang po i-execute yung Plan C daw, mga kabida, ng Marcos admin, na italaga ito hong si Secretary Rimulya bilang ombudsman. At pagkatapos niyan, doon na po i-execute yung plano, nakakasuhan daw ito hong si Vice President Sara Duterte. Pero una, kailangang i-dismiss nitong si Ombudsman Dante Vargas, ito pong complaint versus Secretary Rimulya. Yun daw yung Plan C, mga kabida, At in fact, may sinabi po si Senator Amy Marcos na ngayong linggong ito daw, i-dismiss ng ombudsman ito pong complaint versus Rimulya, pero Sabado na po tayo ngayon. Wala pa pong lumabas na decision po ito pong ombudsman po mga kabida, Kaya nga, yun po, nasabi ko po na medyo lumiit po yung chances kasi dahil ho dito sa opposition po ni Senator Amy Marcos. At kailangan pong dinggin po ito ng JBC, mga kabidan po. At baka po ito po yung magiging dahilan po na mag-atubili, ito pong ombudsman na i-resolve ito hastily. Kasi may pagdududa na po bakit daw tinanggal yung previous OIC ng ombudsman, mga kabida? Ang sinabi po ni Senator Amy Marcos dahil hindi daw ito kayang hawakan sa lieg. Alright? Kaya nga ang tinanggal yung dating OIC, itinilaga ito pong si Attorney Dante Vargas, mga kabida, na sinasabi pong yung kanyang asawa ay classmate daw ni Boying Rimulya sa law school sa UP, mga kabida. At yun daw yung dahilan at purpose kung bakit andyan po si Vargas sa Office of the Ombudsman. Okay. So titingnan po natin, mga kabida, kasi yung deadline na sinasabi po na September 15, malapit na po. At titingnan po natin by next week kung kaya bang i-resolve po ng Ombudsman, based doon ho sa motion ni Secretary Rimulya, mga kabida, na pabilisin yung paglabas po ng resolution, okay, sa complaint na inihain po ni Senator Amy Marcos laban sa kanya. Kung maglabas po ng resolution po ang Ombudsman next week at ito po ay papabor po, mga kabida, kay Secretary Rimulya, alam na po natin kung bakit po, mga kabida, So buti na lang po, inilabas po ito ni Senator Amy Marcos yung babala, para at least parang preemption po ito, mga kabida, sa posibleng mangyari po, doon po sa complaint po niya laban po kay Secretary Rimulya, mga kabida,
So magdasal na lang po ito pong si Rimulya na maglabas po ng resolusyon ang ombudsman next week. Bago po ang deadline para at least makahinga na po siya, mga kabida. At kampante po siya na magiging kabilang dun ho sa shortlist na isasubmit po ng JBC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.